dito kasi may nadaanan ako na babae. So nag-aapura siya, may dala siyang envelope. Tapos nakapayong, yung dadaanan niya, paakyat, tapos pababa pa. So, ayan, babalikan natin siya para isakay. So, nababa na natin si ate sa kanto ng Punang. Kaya pala siya nagmamadali kasi may meeting daw sila sa school, lahat ng mga magulang. So, yun, kaya siya nagmamadali. I think nakahabol naman siya kasi hindi na rin mahaba yung nilakad niya. Ayan, pauwi na tayo ngayon. Dahil 8:55 na. Ayan. So, nandito na ako sa bahay. At kararating ko lang. So, ikwento ko lang yung kanina kasi hindi ko masyadong nakuhanan yung pangyayari. So, hindi ko in-expect na ganun yung mangyayari. So, yan, ikwento ko lang. Pauwi na ako ng Nara. So, nagbabiyahe ako. At doon na ako sa barangay ng Punang. So, may nakita ko doon na babae na nagmamadali. May dalang payong, may dalang envelope. Muslim. So, yung babae mo Muslim. So, naunahan ko siya kasi paakyat siya. So, medyo nagbagal yung lakad niya kasi nga medyo matarik siya na parang pabundok yung daanan. So, naghinto ako doon sa taas kasi nakita ko siya naglalakad. Hindi ko alam kung saan siya papunta, basta nagmamadali siya. So, yun na nga. Naghinto ako doon sa taas, tapos ang naisip ko, balikan ko siya para isakay. So, hindi ako nagdalawang isip kasi kung halimbawa man na malapit lang yung pupuntahan niya, sasabihin niya yun sa akin. So, hindi ako nagdalawang isip, binalikan ko siya. Tapos nung nakita niya ako, napabalik, nakangiti siya sa akin. At nung hinintuan ko siya, sabi ko, ate, saan ka po pupunta? Sabi ko. Tapos, sakay na po kayo. Hindi siya nagdalawang isip na magsakay. So, inayos niya yung tungtungan ng paa doon sa likuran ng motor. At nung kasakay siya, nahirapan pa nga ako kasi pataas siya, naka-clutch ako. So, iandar kasi naka-preno din ako. Di, ang kalalabasan ng motor, bumababa siya. So, sabi ko, sana maging okay ito. So, yun nga, naging okay siya. Nakapaandar ako. Tapos, kung lalakarin niya kasi yun, meron siyang patarik na pabundok yung daanan. Tapos, pababa pa. Siyempre, pabundok na siyempre, pababa. Tapos, may patag pa na pupuntahan bago makarating doon sa kanto ng Punang. At kabila nung kanto na yun, ay yun na yung school. So,
sumakay siya. And then, hindi pa ako nakakasalita. Nagsalita siya. Sabi niya, ay, thank you ma'am. Sabi niya, wala kasi kaming pera pang bili ng motor para sa sakyan. So, sabi ko, ay, okay lang po. Sabi ko, tuloy ako mag-drive. Tapos, after nun, sabi ko, saan po kayo pupunta, ma'am? Sabi ko, saan po kayo pupunta, ate? Sabi niya, mag-attend ako ng meeting. Kasi may meeting yung mga magulang sa school. Pagkatapos nun, ayan, so, istorbo kasi yung tatay ko eh. Nagsilip siya, kaya pinindot ko muna. Ayan, so, yun na. Sabi niya may meeting nga daw sila sa school. Tapos, sinabi ko na, elementary po ba? Sabi ko nang gano'n. Hindi siya nagsagot. Tapos sabi niya, problema pa nga, mami. Habang nagbabiyahe kami nun, nag-uusap kami. Problema pa nga, mami. May babayaran daw pong 500, sabi niya. Siguro mga miscellaneous or mga fees dun sa school. So, hindi ako nakakibo kasi bigla ako naisip, bigla ako naalala yung nag-aaral pa ako, kung ano yung paghahanap ng mga magulang ko ng pera para pambayad sa school. So, yun yung naisip ko. Tapos, syempre, nag-drive pa. Tapos, nung nakarating kami doon sa kanto ng Punang, Barangay Punang, ayun, sabi niya, ay ma'am, dyan na lang po ako sa tindahan. Sabi niya. Tapos sabi ko, okay po. Di, bumaba siya doon sa tindahan. Hindi ko alam kung ano yung gagawin niya doon sa tindahan. Kung mamumutang ba siya doon ng pambayad sa school or bibili. Hindi ko alam kung bakit siya nagpababa sa school. Pero ang dapat niyang puntahan ay school. So, thank you ma'am, sabi niya sa akin. So, sabi ko, okay lang po, walang naman po. Tapos napaandar na ako, umuwi na ako. So, niisip ko habang nag-drive ako, yung feeling ko, yung pakiramdam ko na masaya ako kasi nakatulong ako, kasi kahit pa paano nabawasan yung pagod niya sa paglalakad. Malungkot ako personally kasi hindi ko siya natulungan sa sinasabi niyang pambayad. So, hindi ko siya natulungan sa kukwento pa nga ako dito. Tapos, ayan, istorbo na naman yung nanay ko. Kanina yung tatay ko, yung nanay ko. Ayan, so, hindi ko siya natulungan nga financially. So, I hope soon and I wish na balang araw sa pag-aangkas ko sila matulungan. Hindi lang sa sasakyan, hindi lang sa para hindi sila mapagod maglakad, ko sila matulungan. Kung hindi, I hope and I know in God's will na matulungan ko din sila financially. Hindi ko sila kilalang tao, pero yung pakiramdam na naranasan mo din yung hirap na gano'n, yung struggle, yung challenge na gano'n sa pag-aaral ng mga anak niya. Of course, parang na-imagine ko kayo ng mga magulang ko doon. Yun. Alam ko yun, kung ano yung hirap na yung gano'n. So, sana matulungan ko rin sila sa mga. Hindi ngayon, pero soon, in God's will. So, para ko sa nanay na naiangkas ko kanina sa Espanyola, Palawan. Ayan. So, saludo po ako sa inyo.
Saludo po ako sa inyo sa katatagan, kasipagan ninyo bilang magulang para mapaaral ninyo yung inyong mga anak at para maitaguyod nyo sila sa pag-aaral para may mapuntahan yung paghihirap ninyo para makagraduate sila. Saludo po ako sa inyo, sa lahat po ng nanay. Ayan, so yun yung nangyari kanina at gusto kong i-share ito kasi para naman maka-inspire. Hindi ko alam kung anong dapat i-word doon, pero para maka-inspire kahit ng mga motorista. Ayan, nabubulol pa ako. Ayan, so para sa mga nagmamotor or may sasakyan na nagbabiyahe, pag may nadaanan po tayo tao na alam natin na kailangan ng tulong, tulungan po natin kahit sa simpleng pag-angkas. Yan, so yun lang po at sana soon makatulong tayo sa lahat ng tao. Ingat po.